Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga mensahe ninyo, Capricorn, for today. First card ninyo, this is your current energy, which is Justice. What you need to embrace this week. We have Ace of Swords, beautiful. So, ano ang mga dapat ninyong iwasan, no? For the week. Hala. So, we have Ace of Pentacles. Wow. So, ano ang potential na maging accomplishment ninyo this week? We have Five of Swords. Blessings and opportunities that might come your way. Ano ito? Eight of Pentacles. Wow. Anong posible na maging obstacle ninyo or challenge? We have the Knight of Wands. And anong advice sa inyo ng Spirit for the week? We have the World. Wow, so beautiful. Alright, so Justice energy. Okay? Ay, by the way, no, ito pala yung ating bottom of the deck. So, yung current energies, current energy ninyo for the week is Justice. So, maaari na meron kayo ditong ipinaglalaban. Maaaring meron kayo ditong hinahabol na alam ninyong para sa'yo. Alam ninyong karapatan ninyo. Alam ninyong deserve ninyo ito. Kaya parang hinahabol ninyo to. You know? Kasi po pwede na hindi ito, feeling ko trabaho, no? Yun na napipick up ko dito. Baka this is like rights ninyo sa trabaho na maaaring hindi benefits ninyo, yung ganon, pero hindi binibigay sa'yo. Yun na napipick up ko dito. But it could be something else, no? It could be something else. But yeah, for most of you, siguro dito sa collective, yung pinakamalakas ng energy na napipick up ko, na pwedeng sa trabaho ito. Meron kayong benefits as an employee na maaaring hindi binibigay sa iyo. Kaya yun ang hinahabol mo ngayon, yun ang ipinaglalaban mo, yun ang inirereklamo mo. And when the justice comes in sa reading, kasi ibig sabihin na there is a win. No? Kaya kung ano man ang pinaglalaban mo dito, ano man yung hinahabol mo dito, maaring yan ay makukuha mo, maaring yan ay ipapanalo mo. No? And also this is about balance. So siguro sa ngayon din, around this time, balance also will be back in your life. No? Maaaring mula ngayon, no, magiging maayos na ang lahat. You will be able to balance every area of life, no? Siguro maa-align mo na din yung isip mo, yung damdamin mo, and actions mo. Everything will be in alignment na. Kaya mas magiging maayos na ang lahat. Mababalanse mo na din yung bawat area, no, ng buhay ninyo. So, what to embrace ngayon is Ace of Swords. This is really, really beautiful kasi sa Ace of Swords, unang-una, this is a new beginning energy. Ikalawa, this is victory energy. So, meron kayo ritong pagtatagumpayan. So, most likely, kung ano ito, no, na pinaglalaban ninyo rito, maaring ito ay talagang ipapanalo ninyo, makukuha mo yan, makiklaim mo yan, ibibigay yan sa'yo. And this could be your tagumpay. No, maaring ito yung sinasabi ng Ace of Swords na tagumpay. Maaring itong pinaglalaban mo. Okay? And also ngayon, magkakaroon kayo ng enlightenment, magkakaroon kayo dito ng new perspective, new ideas, new plans, no? There are many kinds, no, na mga ganon na tawag dito, magpo-prosper, mag-a-arise, yung ganon. At saka, this is also a new beginning energy. Ace is a new beginning, no? Kaya, magsisimula kayo dito na maging malinaw ng inyong kaisipan, magkakaroon na kayo ng clear direction, diba, sa buhay, at magsisimula kayo dito ng bagong ganap, no, sa buhay ninyo. There is a new beginning, no, in various areas of life. Yung what to avoid dito is Ace of Pentacles. So this is another ace. And mind you, kapag meron tayong dalawang aces or more than that, no, sa reading, isa na ibig sabihin niya na there are amazing things that are coming your way. Merong mga
bonggang-bonggang mga kaganapan mangyayari sa buhay ninyo na pwedeng mangyari. No, there are going to be like bonggang pangyayari, serendipitous moments or events, no, na pwedeng maganap sa buhay ninyo at this time. Kaya napaka-exciting nito. And Ace of Pentacles, is a new beginning energy. No, this is a new beginning energy. Lalo-lalo na pagdating sa kaperahang aspeto, trabaho, career, negosyo, investments, yung mga ganon. Surrounding your money or surrounding kung ano yung source ng inyong kaperahan. So, this is like, reminding you, Capricorn, na baka there will be a tendency dito na mag-overly focused kayo sa material things, baka meron ditong tendency to be overly materialistic, no? Ang iba sa inyo, Capricorn, kaya yun ang parang reminder sa inyo rito, no? Na you need to avoid this to happen kasi it might overshadow, 'di ba, other areas of life. No, na baka kung puro material na bagay, puro pera, pagpapayaman, 'di ba? Yung magiging focus ninyo, baka ma-overshadow ang other important areas of life ninyo, 'di ba? Always remember as well na kailangan balanse ang lahat, 'di ba? Kailangan lang naka-align lahat, no? Yung isip ninyo, yung damdamin ninyo, yung actions ninyo, doon sa kung ano talaga yung goal ninyo, 'di ba? Yung ganon. Kasi baka ma-distract kayo, no? Sa dami siguro ng pwedeng dumating na financial blessing sa inyo, financial opportunities, no, na siyang magpapayaman talaga sa inyo. Baka nandun na lang, no? Baka may tendency na nandun na lang yung ninyo, yung focus ninyo sa mga ito. Okay? At makalimutan na ninyo ang ibang bagay. So, dito naman sa accomplishment area ninyo, we have 5 of Swords. Ayan. So, 5 of Swords is about conflict. This is about conflict. This is about, siguro, conflict with other people. Baka nagkaaway. Baka may naging kaaway kayo. May naging iringan kayo. Nagkaroon ng heated argument. Something like that. No? At feeling ko rito, this is going to change since this is number 5. So, 5 resonates with change. Kaya, feeling ko dito, kung ano yung ang posibleng maa-accomplish mo dito is siguro hindi magtatagal or hindi ninyo papatagalan na hindi kayo magkaayos ng mga taong itong nakaaway ninyo, nakasagutan ninyo, 'di ba? Yung mga tao na nagkaroon kayo ng hindi magandang samahan, pag-uusap, mga ganoon. So, maybe now is the time that you are going to, make sure na magkaayos kayo. 'Di ba? Siguro hindi mo hahayaan dito na tuluyan ng masayang yung ninyo, yung dating magandang pinagsamahan, or hindi mo dito siguro hahayaan na totally masayang na yung inyong relationship with this person, anumang klaseng relasyon ang meron kayo. So feeling ko ganun ang ganap dito for you. So the blessings and opportunities then na po pwedeng dumating sa buhay ninyo sa ngayon is 8 of Pentacles, which is really beautiful. Kasi 8 of Pentacles is about diligence sa trabaho. This is about you working so hard, 'di ba? Masipag ka, ginagalingan mo talaga ang pagtatrabaho, as in you are working to perfection, yung ganon. Kaya kung ano man ito, yung maaaring oportunidad na magkakaroon kayo ngayon is baka this is the time na magkaroon ka na ng promotion. Siguro mabibigyan ka na ng promotion, mabibigyan ka ng additional na benefits, no? Employee benefits kung kayo nag-i-empleo, or baka mas mabibigyan ka dito ng recognition, yung mga ganon ba, no? So that could be the blessings na pwedeng dumating sa inyo sa ngayon. At yung Knight of Wands, this is something, no, na po pwedeng maging challenge ninyo sa ngayon. Kasi po pwede na meron kayong mga gustong gawin, meron kayong gustong
ma-accomplish. Pero ang challenge ninyo, baka meron ditong pagdadalawang isip. You know? Sigurado kayo sa isip ninyo na gusto kong marating ang ganito. Kaya I want to take action. Pero once na magte-take action na kayo, baka kayo yung napipigilan. No? Pwedeng kayo yung napipigilan ng pwedeng takot or pwedeng nagdadalawang isip kayo, nagpo-procrastinate kayo, something like that. No? So, yung advice sa inyo ng Spirit is the world, no? So, napakaganda. Kasi embrace, no? I-embrace ninyo kung ano man ang mga bagong opportunities na ito na paparating. And also, kasi there is a new beginning energy din dito sa the world. Kaya maaring merong mga oportunidad na siyang magbibigay ng pagkakataon sa inyo dito na makapagsimula kayo ng bagong ganap sa buhay. No, makapagsimula kayo ng bagong chapter, bagong trabaho, bagong career, bagong yugto sa inyong relationship, yung mga ganon ba, no? At saka, embrace, no? Embrace ninyo kung ano man yung mga ano ninyo ngayon, accomplishments, kung ano man yung mga naging achievement niyo kasi panahon din ito ng tagumpay. So, i-savor ninyo yon, no? Kung ano yung mga pinagtagumpayan ninyo, savor it, enjoy it. Okay? So, good luck sa'yo. And yung theme ninyo for the week, you know, we have the High Priestess. Ayan, this is reminding you na throughout the week, you know, and hindi lang, no, sa week na ito, kundi lagi-lagi, no, reminder sa inyo na always listen and follow what your intuition is telling you. Always listen and follow and trust, no, what your intuition is telling you. Kasi guidance yan ng universe sa inyo. Okay? So, para magabayan kayo, no, sa mga sa lahat, no, ng mga kaganapan or mga actions or decisions na gagawin ninyo this week. So, what else? We have health, an excellent time to start an exercise program or diet. Many friendships are on the horizon. Ayan, so this is an excellent time para magsimula kayo na mag-exercise muli or i-practice ninyo yung bagong exercise program na maaaring ni-research ninyo or maaaring recommendation niyan sa inyo ng fitness instructor ninyo or ng doctor or nurse ninyo. You know? So, final message ninyo, remember your angels are always there to guide you. Okay? Kaya, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Always call on your guardian angels to help you, to guide you, to be there for you and with you. Kasi nagpaparamdam din sila sa iyo sa ngayon. They're always there to guide you. Kaya, always call on them. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.